Kayo mo sa post ng kaibigan, mahal nating kaibigan yan, si Jason sa nag-post nung isang araw, sabi panalo ka daw. Ako, maraming salamat sa manual recount. Maraming salamat kasamang Jason sa iyong paniniwala. Hello kabibig, o eto na mga kabibig ha. Fresh news to kung saan nagtipon-tipon ang Duterte 7. If naalala nyo, itong mga PDP Laban Senators noong tumakbo sa 2025, nako, ang pagtitipon ng Duterte 7 para mapirmahan ang ating reiterative request for Senate investigation in aid of legislation, COMELEC irregularities in the May 2025 national and local elections. Yun na nga kabibig. Parang nag-request talaga ang Duterte 7, ang PDP Laban Senators ng manual counting. Kasi sa manual counting, di umano, ang nanalo daw mostly ay ang Duterte 7. Sina Vic Rodriguez, Jimmy Bundok, si Pastor Kibuloy, si Dr. Mata, si JV Hinlo. Yun daw di umano ang nanalong mga kabibig na pinost ito ni Jason sa. Kaya parang biglang lumukso ang dugo ng maraming Duterte supporters dahil parang may nakita silang liwanag na kung saan ramdam naman nila nung panahon ng eleksyon na talagang panalo ang PDP Laban Senators. Nako kabibig, paano na yan kung ang Senate President ay si Soto, tapos si Lacson? Sa balita ni Jason sa nabasa natin, si Soto, si Lacson, si Pangilinan, si Lapid, si sino pa ba? Bam Aquino, itaw daw yung talo sa manual counting. Ulo ko. Ito kaya ito mga bibig? O meron tayong video galing kay Attorney Jimmy Bundok kasi nagtipon-tipon sila ngayong gabi at napag-usapan nila na kung pwede yung manual counting at nagpasalamat din sila kay Jason sa. Ang tanong, saan galing ni Jason sa yung impormasyon na iyon? Diba? Watch this video. Magandang gabi po. Mabilis na live lang. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga seatmate ko ngayon. Magparami lang muna tayo bago ko kasi sila pakita sa inyo. Nandito po kami ngayon sa Mary Grace. Mary full of grace. Gusto ko lang kayong pasayahin dahil alam ko mga fans kayo nitong aking mga kasama ngayon. Yung una papakita ko na, kasama ko ang aking partner. Hello. Si Bobet Torion. Attorney Bobet. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi. Pilipinas. Konti pa yung mamaya yan. Daan-daan na yan. Panamin natin. Magandang gabi po sa inyo para sa bayan ito na meeting. May meeting lang po kami. Meron pa kami ibang kasama na, ayan, dumadami na. Baka lang kasi na-miss nyo. Ito, unahin ko na to. Our Panay Island contingent. Kasama po natin si Attorney JB Hindo. Mayong gabi sa tanan. Kasama natin yung mga abogado ng Team DDS. Puro abogado pala to. Oo, mga abogado, no? So, nandito kami kasi meron kaming ibibigay na sulat sa Senado. Hihingin natin na maging malinis at patas ang susunod na eleksyon. Kaya At yung nakaraan. Yung buklatin natin. Sa pamaraan na kailangan dapat magkaroon ng manual counting sa precinct level moving forward. Kasi hindi natin nasisigurado how accurate yung vote counting machine. Oo. Tsaka alam naman natin, lumihis eh. Pumunta sa data center 3. Yeah, maraming violation. Maraming violation. Kaya, Online voting. Tama. At yung argumento nga namin sa pangunguna ni Attorney Torion, yung batas ay sinasabi dapat manual counting sa precinct level. So that's why dapat masunod yun. And now, marami na kayo. Ang huli nating kasama, ito. Mailap to, bihira nyo makikita to. Pero libo-libo nanonood sa page nito. Patay kayo dyan.
Maayong gabi sa tanan, magandang gabi, good evening to everyone, and welcome to Jimmy Bondok Live. Vic Rod, Attorney Vic Rod. Kami po ay nag-uusap-usap kung paano aayusin ang ating electoral process. Ito, si Attorney Bobby Torion, who really, we have to give full credit. Talagang is doing all the brunt work, no? But we also are asking for your help to make an open call sa Senado na panahon na natapusin natin at tuldukan yung tuwing halalan ay meron pong massive disenfranchisement of voters at yung hindi nabibilang ng tama yung boto. Kailangan nating manawagan sa Senado na gawin na ito sa lalong madaling panahon nang hindi naman nila salaulain at nakawin muli ang boto pagdating ng 2020. Tulungan niyo po kami. I-on the spot ko si Attorney Vic ngayon. Attorney Vic, ano palagay mo sa post ng kaibigan, mahal nating kaibigan yan, si Jason sa nag-post nung isang araw, sabi panalo ka daw. Ako, maraming salamat Sa manual recount. Maraming salamat kasamang Jason sa iyong paniniwala, but hanggang doon lang dahil pangit naman, it will be self-serving. Kung sa ating galing. On it. Salamat sa tiwala. Salamat sa kumpiyansa. Mabuhay ka, Jay. Jason sa, mahal ka namin, kaibigan tayo. Vic Rodriguez, Bobby Torion. Ito na, pinirmahan na namin itong aming reiterative letter sa Senado, no? Na kailangan may investigasyon talaga sa This is a reiterative request for urgent Senate inquiry in aid of legislation sa COMELEC irregularities sa May 2025 national and local election. Chairman George, trabaho lang. Tayo po. At hindi lang trabaho, no? Paniniwala lamang para po ito sa ating bayan at sa ating sistema. Yes. Okay? So, ano tayo? Let's see who may the best man win. Ganun na lang. Okay. Abangan din ninyo magpo-produce ng concert si Jimmy Bondok at kami ang kanyang mga guest. Ako yung guest. Front act ako. Kung JV Hinlo, kung naniniwala ang COMELEC na malinis ang 2025 election, wag na kayong kumontra sa manual recount. Buksan natin. Buksan para malaman kung accurate nga yung vote counting machine. Kung sa tingin nyo malinis ang eleksyon, anong kinakatakutan nyo? Buksan. Gusto namin matalo ulit. Yes. Matatalo kami ulit sa manual recount. Okay lang, pero buksan natin. Buksan natin. Which is, by the way, in the letter of the law, Kasi yan yung nasa batas. nasa batas naman yung manual ang counting eh. Huwag nyong i-delay. Dapat yung nagputos na ang Korte Suprema na Sa OSG. sa OSG Na na mag-comment. kung may comment sila sa petition na final for manual counting, wag na kayong mag-comment para tuloy-tuloy na. Total. If they don't comment, of course, legally, they have waived the right to present their Kasi evidence. sabi naman nila malinis ang election, ba't pa sila magko-comment? Tama. Kahit yung counting yan, makina o manual counting, kung walang dayaan, ba't kayo matatakot? Buksan natin. Oh. Palagay ko, i-end ko na tong live kasi umiinit na ulo. Pag umiinit ang ulo ni JB, natatakot ako talaga eh. Di ba? Naalala mo nung proclamation ni Bongo? Oo, nakita ko yun. Parang iniwanan tayo dun. Oo, nag-speech siya. Nag-speech siya. Tapos sabi niya, alam mo, kung wala lang dayan sa COMELEC, diyan kami nakaupo kasama na. Hindi ko makalimutan yun. Diyan kami nakaupo, hindi kami separate na table. Yun ang sabi niya. So bago magbabay, gusto lang namin mag-hello sa supporters at pati sa mga bashers. Yan. Sa mga bashers, salamat po sa pagbibigay niyo ng pansin sa amin at sa pagpapakita kung gaano kasama ang mga amo ninyo. Dapat kulugin din nila yung yung Senado na mag-conduct na ng investigation in aid of legislation. Kasi kailangan talaga ma-implement yung Section 31 ng Republic Act 9369. Yun ang search nyo. Ha? Yun. Kailangan kasi nasa batas yun. Nasa batas. Mahirap Section ito, 31. mahirap ito ituro sa ating mga estudyante sa batas na merong batas tapos hindi i-implementa. Walang batas, hindi i-implementa. Walay balaod. Walay balaod. Like for example, yung online voting, wala pang batas. namang batas Tapos yan, inimplementa nila. Kaya para sa kapakanan ng ating bayan. So bago magpaalam, I want you to know na ito Duterte 4 lang muna kami ngayon. Itong Duterte 4.
I strongly endorse them, not for anything, but as good people. Kaya sana po, para sa bayan natin, dumami po sana yung mabubuting tao sa gobyerno. Maraming salamat po. Paalam mula kay Atty. Salamat. Magandang gabi. Vic Rod, JB Hinlo, Maraming salamat. Bob Betorion. Attorney Alam mo, Bob tumakbo Betorion. ko kaya Senado. Wag na kasi si Pastor, papahinga na siguro after his, Magpaalam tayo kay Pastor, magpaalam tayo. At saka kay Ma'am VP Sara. Mag-comment nga kayo mamaya ha. Leave a comment kung dapat si Atty. Bobet na yung patakbuhin natin. Mag-ano nga kayo, mag-comment kayo ha. Magpaalam tayo kay VP Sara. Maraming salamat po ha. Maraming salamat at tandaan niyo po, mahal na mahal namin lahat kayo at ang Pilipinas. Hindi po kami gaganito para sa sarili, para po ito sa ating bayan. Maniwala kayo sa hindi, yan ang totoo. God bless you all, everybody, and magpahinga po kayo tonight well. Okay? Mabuhay! Duterte forever! And speaking of ICI investigation, di ba kahapon nabalita natin na may isang private citizen na gustong paimbestigahan si F. Eliza Marcos na konektado daw ito ni Maynard Ngu na di umano ito na bagman ni Chis Escudero na kumukuha ng pera from flood control project. Mga anomalies, mga kickback. Nako, nagsalita na si Claire Castro, mga kabibig. Oo. For the, parang siya na ang speaker, siya na ang tagapagsalita ng F. Eliza Marcos. Nako, sinagot niya, mga kabibig. Kung ano nangyari, dapat bang paniwalaan, kung ano-ano. Sabi dito ni Claire Castro, Palasyo, minaliit ang sulat ng isang private citizen sa ICI laban kay F. Eliza Marcos. Oo, minaliit. So parang hindi nirespeto. So parang, pinagtawanan. Or parang, grabe ha, private citizen yun ha. Talagang gusto nang paimbestigahan si F. Eliza Marcos. Parang walang respeto si Claire Castro magsalita ng minaliit. Grabe naman, nag-effort yung tao, pumunta sa ICI, nagsumite ng mga dokumento at ebidensya. Tapos sabihin natin, minaliit? Kasi kayo ang hawak ng power. Mas lalo kayong mapaghalataan. Dapat sana dapat sana sinabi nyo, nirespeto namin yung rights niya, yung gusto niya na magsumite, hayaan na ang ICI na lang ang mag-imbestiga, pero minaliit. So, halata talaga, mas lalo ang mga tao magagalit sa inyo. Mas lalong mapasama ang ICI. Bakit? Kasi parang pinagtawanan nyo lang yung private citizen. So, mas lalong sabi ng mga tao, ay kasi yung ICI galing kay Bongbong Marcos yan eh. Diba? Oh, inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na batay sa sulat ng isang John Santander na sa ICI na wala silang nakitang lead na nag-uugnay sa unang ginang sa flood control anomaly. Kayo ang nagsabi, hindi naman ng ICI na mga investigators, di ba? Hindi pa naman panatawag si Lisa, hindi pa naman pinasumon, tapos si Maynard Ngu. Malay natin kung pinasumon itong dalawang to, uupo doon, tatanungin ng mga investigador, baka meron silang makita. Pero sabi ni Claire Castro, wala kami nakita na lead na pwede ang F. Eliza ay masangkot sa anomalya ng flood control project. Ikaw ang nagdesisyon. Tapos pinaliit nyo pa. Di ba nakakaawa May isang private citizen na gusto lang paimbestigahan ng F. Eliza para maging clear na rin ang pangalan ni F. Eliza, di ba? Mas magpasalamat pa nga kayo na tinulungan kayo ng isang John Santander kasi ang mga tao may at the back of their mind they're thinking na baka si Lisa ang mastermind, pero at least dito tinulungan kayo ni John Santander na ipakall si Lisa Marcos para linisin ang pangalan niya. Pero ito minaliit nyo, diba? Kawawa naman yung tao. So ano ang yung reaction, mga kabibig? Ito ang video. Ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI.
Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Yusek, were you So ano ka, Bibig? Ano ang iyong komento tungkol dito sa nasunog na DPWH building, itong pag minaliit ng Malacanang kay John Santander na sinasabing dapat imbestigahan si F. Elisa at si Maynard Ngu, baka meron silang koneksyon sa flood control anomalies? Ano ang iyong reaction dito, mga kabibig? Basta ako, I'm praying na sana walang walang nasaktan sa sunog sa DPWH building, na sana lahat ng empleyado nakalabas, na sana may nasalba silang dokumento sa flood control projects anomalies. Yun na lang yung kabibig. Pero sabi iba, ay naku, sunog na ang mga ebidensya, sinunog, huwag kayong ganyan. Maghintay tayo ng updates at reports tungkol dito, huwag masyadong judgmental. But we keep on praying na sana yung mga kurakot, yung mga dapat managot, ay managot talaga at makulong sa kanilang pagkurakot sa pera ng taong bayan. Yun na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.